Sa mga pagkukumpara ng mga bagay sa ating kapaligiran, sa ating buhay, ito'y nagbibigay sa atin ng wisdom, nagbibigay sa atin ng karunungan, at higit sa lahat, ito'y nagpapatalas ng ating kaalaman. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Ecclesiastes chapter 7, verse 1 to 14. Ngunit ang ating pong paksa ay nasa 11 to 14. Basahin lamang natin ang buong mga talata 1 hanggang 14. Ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid, at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng pagdiriwang, sapagat ito ang katapusan ng lahat ng mga tao, at ilalagak ito ng may buhay sa kanyang puso. Mas mabuti ang kalungkutan kaysa tawanan, sapagat sa kalungkutan ng muka ang puso ay sumasaya. Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng pagluluksa, ngunit ang puso ng mga hangal ay nasa bahay ng kasayahan. Mas mabuti ang makinig sa saway ng pantas kaysa makinig sa awit ng mga hangal, sapagkat kung paano ang lagitik na mga tinik sa ilalim ng palayok, gayon ang halakhak ng hangal. Ito may walang kabuluhan. Tiyak na ginagawang hangal ng pang-api ang pantas, at ang suhol ay sumisira ng isipan. Mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Ang matiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu. Huwag kang maging magagalitin, sapagkat ang galit ay naninirahan sa dibdib ng mga hangal. Huwag mong sabihin, bakit ang mga unang araw ay mas mabuti kaysa mga ito, sapagkat hindi mula sa karunungan na itinatanong mo ito. Verse 11. Mabuting gaya ng mana ang karunungan, isang kalamangan sa mga nakakakita ng araw. Sapagkat ang pag-iingat ng karunungan ay gaya ng pag-iingat ng salapi, at ang kalamangan ng kaalaman ay iniingatan ng karunungan ang buhay ng sa kanya'y may taglay. Isalang-alang mo ang gawa ng Diyos. Sinong makakapagtutuwid sa ginawa niyang baluktot? Sa araw ng kasaganaan ay magalak ka, at sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. Ginawa ng Diyos ang isa pati ang isa pa, upang hindi malaman ng tao ang anumang bagay na darating pagkamatay niya. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, sa aming pong pagpapatuloy ng pag-aaral, pagbubulay-bulay sa mga bagay na iyo pong ikinukumpara upang makita namin ang tama at mali, makita namin ang kapakipakinabang at walang pakinabang, makita namin ang gawa ng marunong at gawa ng sanghangal. Nawa, Panginoon, sa panghuling bahagi po ng pagkukumpara ng mas mabuti, makita namin ang kabutihan at makita namin ang katalasan ng aming karunungan, upang ang karunungan ito ay humantong po sa espiritual na kalaguan at hindi po sa panlaman lamang. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na bagong lahat, nais ko munang bigyan ng pansin ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 23, versikulo 1 hanggang 3. Ganito po ang sabi ng Panginoon na kanyang sinabi sa kanyang mga alagad na nasa pandinig din naman ng mga taong matuwid sa kanilang sarili. Ganito ang sabi. Pagkatapos ay nagsalita si Jesus sa maraming tao at sa kanyang mga alagad na sinasabi, ang mga eskriba at mga fariseyo ay umuupo sa upuan ni Moises. Kaya't gawin at sundin ninyo ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo. Ngunit huwag ninyong gawin ang mga ginagawa nila, sapagkat hindi nila ginagawa ang sinasabi nila. Ito po ay isang karunungang binibigay sa atin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, na maan nating sundin ang mga itinuturo at mga pahayag ng isang taong nangangaral o nagpapayo sa atin, ngunit sa bagay lamang na tignan natin ang kanilang buhay, dapat ba silang tularan? At kung hindi, huwag mong tularan, subalit gawin mo ang kanilang itinuturo. Now, ang aklat ng Ecclesiastes, ganito po ang itinuturo.
Ang mangangaral dito ay isang matalino. Siya'y pinagkalooban ng Diyos ng karunungan na dito lamang niya sa lupa inilapat ang kanyang karunungan. Magaling siyang mangaral, magaling siyang magturo, magaling siyang magbigay ng karunungan, pero dapat nating sundin, ngunit hindi tularan ng kanyang buhay. Tutularan ba natin ang isang magaling na preacher tulad ni Solomon na may asawang 1,000? Tutularan ba natin siya, nagkamal siya na napakaraming salapi, na pawang panlaman ang hinahanap niyang kaligayahan? Hindi. Pero ito po ay salita ng Diyos na kinasihan ng banal na Espiritu para po sa ating kaunawaan at sa ikatututo. Kaya nga po, ito pong Ecclesiastes, particular ang chapter 7, nagbigay sa atin ng karunungan na kilalanin natin alin ang tama at alin ang mali, alin ang dapat tularan at alin ang dapat iwasan. At ito po ang chapter 7. Kaya sa unang 6 na chapter ng Ecclesiastes, mapapansin natin ang paghahanap ni Solomon ng preacher na ito ng katuparan ng kanyang buhay, meaning ng kanyang life. At nag-obserba siya ng maraming obserbasyon kung paano dapat isagawa ang tama. Una, sa chapter 1, naghanap siya ng kahulugan ng buhay. Lahat ng kanyang nakita ay cycle lamang, paikot-ikot, pabalik-balik, ang lahat nangyari. Walang bago sa ilalim ng araw. There is no new things under the sun. Pagkatapos hinanap niya ang kasiyahan ng kanyang buhay. Gusto niyang masyahan, ngunit hanggang laman. Ginamit niya ang kanyang karunungan sa paggastos niya ng kanyang kayamanan, ngunit ang kanyang ginawang paghahanap ng kasiyahan ay panlaman lamang. At inobserbahan niya ang pagtatakda ng panahon ng Diyos. Nakita niya lahat ng ito ay nasa pagtatakda ng Panginoon. At inobserbahan niya doon sa chapter 4 ang mga makapangyarihan at ang mga mahihina, kung paanong inaapi ng makapangyarihan ang manghihina. At nakita niya rin, pag-obserba niya tungkol sa paglapit sa Diyos. Mga taong lumalapit sa mga Diyos-Diyosan, pero sa puso nila, alam nilang mayroong totoong Diyos sapagkat yun ang nag-udyok sa kanila. Ngunit nga lang, ang larawan ng Diyos sa kanila ay basag. Kaya kung saan-saan sila humahanap ng kanilang Diyos. Pero ang sabi ni Solomon, mag-ingat sila sa kanilang pagsamba. Mag-ingat sila sa kanilang pananalita. Maging ang panaginip, huwag nilang gamiting doktrina para pamantayan ng kanilang buhay. Panaginip ay bunga lamang ng kapaguran ng katawan at maraming iniisip, stress. At naobserbahan niya rin ang tungkol sa pag-ibig sa kayamanan. Alam natin ang turo ng Panginoon. Kung nasaan ang iyong puso, naroon ang iyong pag-ibig. Kung ang pag-ibig mo ay nasasalapi, hiwalay ka talaga sa Diyos. At nakita ito ni Solomon upang tayo bigyan ng totoong karunungan. Ngunit ang konklusyon niya sa lahat ng ito, paulit-ulit ang sabi niya, walang kapuluhan. Pagpapakapagod lamang sa ilalim ng araw, lahat ay pakikipaghabulan sa hangin lamang. Pero may mga mabubuti ring bagay na dapat tangkilikin ng mga tao sa ilang lupa ay ito'y kaloob ng Diyos. Kumain, uminom, magsaya. Huwag pagkaitan ang sarili sa mga pakinabang ng kanyang pinaghirapan. Ngunit, magkakaroon ka lamang ng kasiyahan kung ito'y ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Ngayon, sa natitirang 6 na kabanata ng Ecclesiastes, sinimulan natin ang chapter 7. At ang chapter 7, tinalakay natin ang 8 mas mabuting pagkukumpara. At natalakay na natin ang unang pagkukumpara, mas mabuti ang may mabuting pangalan kaysa mamahaling pabango. Ang pabango ay nagtatakip ng baho ng katawan, pero hindi nakapagtatakip ng baho ng ugali. At ikalawa, mas mabuti ang pagdalo sa bahay ng pagluluksa sapagkat marami kang mapag-iisipan doon kaysa dumalo sa bahay ng pagdiriwang na pawang tawan at inuman lamang. At ikatlo, nakita natin mas mabuti ang pagtitiis kaysa sa kapalaluan. At ngayon, panghuling pagkukumpara na mas mabuti, talakay natin, una, mas mabuti ang karunungan kaysa kayamanan. At ikalawa, mas mabuti ang sumuko kaysa lumaban. Tandaan natin, kauli-uli yan,
mas mabuti ang karunungan kaysa kayamanan. At ikalawa, mas mabuti ang sumuko kaysa lumaban. Now, simulan natin ang unang pares. Sa verse 11 hanggang 12, ganito ang sabi. Mabuting gaya ng mana ang karunungan, isang kalamangan sa mga nakakakita ng araw. Ano yung putol? Verse 12, sapagat ang pag-iingat ng karunungan ay gaya ng pag-iingat ng salapi, at ang kalamangan ng kaalaman ay iniingatan ng karunungan ang buhay ng sa kanya'y may taglay. Mga kapatid, unang-una, mabuti naman ang karunungan kaysa sa kayamanan talaga. Ang kayamanan, sinasabi dito, mayroong kalamangan. Tignan natin ang kalamangan ng kayamanan. Sa verse 11, mabuti gaya ng mana ang karunungan, isang kalamangan sa mga nakakita ng araw. Sapagkat ang pag-iingat ng karunungan ay gaya ng pag-iingat ng salapi, at ang kalamangan ng kaalaman ay iniingatan ng karunungan, at ang buhay ng sa kanya'y may taglay. Ang kayamanan po ay mayroong pong kalamangan dito sa buhay na ito, sa ilalim ng araw. Sapagkat ang kayamanan sa lahat o maraming tao, ito ay nagiging malakas na syudad para sa kanyang buhay. Yan po, malaking syudad para sa mayaman ang kayamanan. Tingnan natin ang paliwanag din ng mga ngaral na ito sa kanyang isang sulat, ang aklat ng Kawikaan. Ang aklat po ng Kawikaan ay ito po ay mga sulat din ng karunungan. Proverbs 10:15, papaliwanag natin ang kalamangan po ng kayamanan. Ito ang sabi, ang kayamanan ng mayaman, ang kanyang lungsod na matibay. Ano daw ang lungsod ng isang mayaman? Kayamanan. Pag mayroon kang kayamanan, para kang mayroong lungsod na matibay. Ang kahirapan ng dukha, ang kanilang kapahamakan. Yung po binibigay ng kalamangan ng kayamanan ay talagang matatag ka, may pera ka. Magagawa mo ang lahat ng gustong gawin tulad kay Solomon sa kanyang kayamanan na tuloy-tunlad ang ginto kada buwan, kada taon. Ginamit niya ito sa pagtayo ng mga dakilang gawa. Nakita niya, ang sabi pa nga niya, wala siyang katulad sa lahat ng darating na hari, maging sa mga unang mga hari. Tingnan natin ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 4 hanggang 7. Ganito ang sabi, gumawa ako ng mga dakilang gawa. Nagtayo ako ng mga bahay at nagtanim ako para sa sarili ko ng mga ubasan. Gumawa ako para sa sarili ko ng mga halamanan at mga liwasan at aking tinamnan ng mga sari-saring punong kahoy na nagbubunga. Gumawa ako para sa sarili ko ng mga tipunan ng tubig upang diligin ang gubat na pagtatamnan ng mga lumalaking punong kahoy, etc. etc. Biro mo, kalahin mo, tayo, pag nagumawa tayo ng hardin dyan sa harapan natin, sa likod bahay, dilig-dilig lang. Pero kay Solomon, hindi. Buong kagubatan at malalaking tangke ang kanyang pandilig doon. Hindi pa siya nasiyahan dyan. Nagtayo siya ng napakaraming bahay. Actually, nung ipatayo ni Solomon ang templo ng Diyos, nagpatayo rin siya ng kanyang bahay na halos kasing laki rin ng templo ng Diyos. Mababasa natin yan sa 1 King chapter 7, verse 1. Verse 1 lamang, ito ang sabi, itinayo ni Solomon ang kanyang sariling bahay sa loob ng 13 taon. Wow! Anong klaseng bahay yun? 13 taon itinayo ang kanyang bahay. Isamantalang sa atin, isang taon lang, isang building na. Gaano kalaki ito? Gaano karangya ito? Anong materyales puwerte ang ginamit dito na paglaanan ng 13 taon? Kaya pag may pera ka, matatag na pader yan sa buhay mo. Ha? Yan ang kalamangan ng salapi. At higit dyan, pag may pera ka, lahat ng kaligayahan gusto
magagawa mo. Tulad kay Solomon, Ecclesiastes chapter 2, verse 8 and 9. Balikan natin yung mga nangyari noon. Ang sabi sa 8, nagtipon din ako para sa akin ng pilak at ginto at ng kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Kumuha ako ng mga awit na lalaki at babae at maraming asawa na kasiyahan ng laman. Wow! Mayroon siyang sariling choir. Hindi stereo ang kanyang binili, kundi mga awit, lalaki at babae, hundreds, thousands, umaawit yun kapag nalulungkot siya. Pauwitin niya lang yun, parang mga anghel. At maliban doon, maraming asawa. 9, kaya't naging dakila ko, ang sabi niya. Dakila sa lahat ng tao sa mundo. Itong pangarap ng mga tao sa mundo na makamit ang nakamit ni Solomon. Di ba? Kaya nga nagpapakapatay ang mga tao ngayon. Kumita lamang tulad ng kinita ni Solomon. Ang sabi ni Solomon, naging dakila ko at nahigitan ko ang lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Ang aking karunungan ay nanatili naman sa akin. Yung karunungan niya, ginamit niya. Kaya naman, nakita natin ang kalamangan ng salapi. May pera ka sa mundo, lamang ka. Nung pumalo po ang coronavirus, pagpasok ng coronavirus, lahat pantay, lahat ng tao. Pero unti-unting lumalabas po kung sino yung nakakalamang hanggang ngayon. Mayayaman. May hirap, walang makain. Mayayaman, nagtatapon ng pagkain. Ano mang naisin ng puso ni Solomon, ginagawa niya. Yan ang mayaman. Ano mang naisin? Magpunta sa ibang bansa, kahit quarantine, kaya. Sabi nga ni Solomon sa verse 10, chapter 2, at anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod. Tama nga naman. Nagpagod siyang magkamal ng pera. Abay, magsaya siya. Walang ipinagkait ang kanyang puso, mga kapatid. At maliban dyan, kung si Solomon ay nakapag-asawa ng 700 na babae at 300 kabit, yung 700 yon, ilang hari ang kanyang naging kaibigan. Sapagkat lahat ng kanyang napangasawa, 700 ay mga anak ng hari. At ilang constituent ang mga hari na humanga kay Solomon, ang dami niyang kaibigan. Ganyan po ang yaman. Ganyan ang kayamangan. Yan ang kalamangan ng kayamanan. Kaya sabi niya sa Proverbs chapter 14 verse 20, inaayuan ang dukha maging ng kanyang kapitbahay. Yung may hirap daw, inaayawan. Ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Yan pong ang kalamangan ng kayamanan. Nung gamitin ni Solomon ang kanyang wisdom, kaloob sa Diyos, ha? Tulad kay Saul, binigyan siya ng banal ng espiritu. Pero dito lang, kay David, so, ang Kristiyano, sa puso. Kaya hindi lahat ng karunungan mula sa langit. Kahit anong galing. Kaya, nung gamitin ni Solomon ng kanyang wisdom, paanong lustayin at kumita ng kayamanan, ano nangyari? Hinanap niya lahat eh. Pero ang konklusyon niya, wala. Meaningless. Vanity of vanities. Wala pong silbi. Wala pa rin siyang kaligayahan. Hungkag pa rin ang kanyang puso, naghahanap pa rin siya, pero hindi niya natagpuan. Yung pong kasaklapan, minsan ng karunungan. Now, hindi ko sinasabi lahat ng scientist ay anti-Christ, o mga atheists,
mayroong mga scientists na naniniwala sa Diyos. Pero karamihan sa kanila hindi kumikilala sa Diyos. Ang dinidiyos nila ang kanilang karunungan. Pero tingnan natin kung bakit naging mas higit pang kalamangan ang karunungan, ang wisdom. At verse 12, ang sabi dito, sapagkat ang pag-iingat ng karunungan ay gaya ng pag-iingat ng salapi. Ano daw? Tignan natin yan. Paano mo hahanapin ang pera? Lahat ng lakas mo, lahat ng karunungan mo, lahat ng panahon mo, ibibigay mo para kumita ng pera. Ganon din ang wisdom. Lahat ng lakas mo, lahat ng gusto mo, lahat ng puso mo, dapat sa karunungan. Yun dapat ang lumamang. Sapagat ang pag-iingat ng karunungan ay gaya ng pag-iingat ng salapi. Tingnan nyo, kung ito'y nagpapakamatay para yumaman, abay yun din dapat natin gawin para tayo makatanggap ng karunungan. At ang kalamangan ng kaalaman, ito, iniingatan ng karunungan ang buhay nang sa kanya'y may taglay. Samantalang kayamanan, dinadala ka sa kapamakan. Bagamat marami kang kaibigan, it is appointed that to man once to die, and after that is judgment. Pero doon sa karunungan, iniingatan ka nito. Kaya nga sabi ni Solomon sa Proverbs chapter 3 hanggang chapter 6, anak ko, hangarin mong karunungan, iingatan ka niyan, puprotektahan ka niyan, tutulungan ka niyan sa lahat ng iyong kagipitan. Hindi niya sinabi ni Solomon doon sa Proverbs kayamanan, kundi wisdom. At alam natin kung sino yung wisdom na yun, si Jesus Christ. So nakita natin, ang totoong wisdom, ito po ay nag-iingat ng buhay doon sa nagtataglay. At alam niyo ba sa Biblia, mayroong isang reyna ng Timog, the queen of, ano ba yan? Basahin natin. Sa Matthew chapter 12, verse 42. Nabantog na si Solomon sa kanyang wisdom at sa kanyang yaman. At itong reyna ng Timog na ito, mahabang paglalakbay, nagdala siya ng regalo pa kay Solomon para lang makarinig sa karunungan ni Solomon at siya'y humanga. At itong ginamit ni Jesus Christ pagdating niya sa mga tao sa ating panahon ngayon. Ang sabi dito sa Matthew chapter 12 verse 42, ang reyna ng Timog ay tatayo sa paghukom na kasama ng lahing ito at hahatulan niya ito sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. Grabing paghahangad niya, gumastos siya. Binigay niya ang kanyang puso para makarating kay Solomon para makapakinig noong kanyang karunungan. At ang sabi ni Jesus Christ, at masdan ninyo, may isang higit na dakila kaysa kay Solomon ang narito. Sinong tinutukoy niya? Ang Panginoon. Kung paanong si Batsheba, si itong reyna ng Timog, pinagsikapang makuha at marinig ang wisdom ni Solomon, ganun din po tayo dapat nating hangaring makuha at maangkin ang karunungang walang iba kundi si Kristo. May higit pa ba rito? Ang sabi dito, may higit pa rito. Nagsasalita si Kristo. Now, tignan natin ang sinabi sa 1 Corinthians 1:24 and verse 30. Ganito ang sabi ni Pablo. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Verse 30, subalit kayo ay kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. Sa lumang tipan, karunungan ni Solomon ang inahangad, pero sa bagong tipan sa atin, si Kristo ang dapat hangarin ng mga tao. Sapagkat si Kristo na karunungan ang siyang mag-iingat ng buhay noong may taglay sa Kanya. Anin mong kayamanan, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his
only soul. Kung wala po si Kristo sa buhay natin, kahit anong dunong natin, kahit anong galing natin. Remember sa series ni Daniel, sa James, tignan natin ang James 1:5, kung nagkukulang ka ng karunungan, anong sabi? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at yun ay ibibigay sa inyo. Yun po yung kahilingan ni Solomon before Sa kanyang kabataan, sa millions ng people sa Israel, hindi niya kaya itong pamahalaan kung wala siyang karunungan. He asked God at pinagkalooban siya. Pati yung mga hindi niya hiniling, binigay ng Diyos at siya'y naging bantog. Ganon din po dapat ang gawin natin. Hindi yung karunungan ni Solomon, kundi yung karunungang kaloob ng Diyos ngayon sa atin, walang iba kundi si Kristo. Kung nagkukulang tayo. Yung salitang nagkukulang, ibig sabihin mayroon ka na. Hindi mo lang pinapractice, hindi ka lang lumalagwa kay Kristo dahil mas malaga sa iyong tindahan, mas malaga sa iyong business, mas malaga sa iyong kaibigan. Pero pagdating kay Kristo, bahala na, pinapagpag mo lang. Kaya tingnan nyo, pag wala po tayo kay Kristo, nandun ka talaga sa sanlibutan. Lahat ng paniwala, lahat ng sinusunod, lahat ng gawa, lahat ng katwiran, sa sanlibutan. Kaya offer your bodies as a living sacrifice sa Panginoon. James chapter 3, verse 12 to 13, ganito ang sabi, mga kapatid ko, mari ba na ang puno ng igos ay magbunga ng ulibo o ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi rin maaring daluyan ng tabang ang maalat na tubig. Sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na puso, na paninibugho at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Sinasabi mong marunong ka, sinasabi mong magaling ka, pero kung mayroon kang galit sa puso, mayroon kang pait, mayroon kang paninibugho, mayroon kang walang pagtitiwala sa iba, hindi karunungan yan. Tulad ng karunungan ni Solomon yan. Si Solomon ay makalaman. Pero kailanman hindi siya naghahanap, hindi siya nagsaliksik. Gayong ang tatay niya si David ay makadiyos, ang kanyang mga lolo, ang kanyang mga magulang sa nakaraan, hindi siya nagtanong paano matanggap o makilala ang tagapagligtas. Kaya kung mayroon tayong ganong ugali, mga kapatid, magaling man tayo, hindi po karunungang makapagliligtas sa iyo. Hindi ito makakapag-preserve sa iyo. Hindi makapag-iingat ganyan sinabi doon sa ating teksto sa verse 12. Kaya sabi ni James, tuloy tayo, chapter 3, verse 14 to 16, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho, binasa natin mga kapatid. Verse 17, ngunit ang karunungan buhat sa taas, unay malinis, saka mapagpayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kawaan, at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari. Yun po yung wisdom. At matatanggap lamang natin yung wisdom na yon kung nasa atin si Kristo. At si Kristo, nananatili sa puso natin, Galatians 4:6. At dumalago tayo kay Kristo bilang Kristiyano kung tayo po'y laging sumusunod sa kanyang utos. John 14:15. If you love me, you will obey my command. Kaya paano natin masasabing iniibig natin, minamahal natin ng Diyos?
Sabi nga ni John MacArthur dun sa bata na nagtanong, paano daw natin malalaman na tayo'y Kristiyano? Paano natin masasamba ang Diyos? Sabi ni John MacArthur sa bata na 10 years old, mahal mo ba ang nanay mo? Opo. Sinusunod mo ba ang kanyang mga utos? Opo. Ganyan, magmahal sa Diyos. Sinusunod ang kanyang utos. Yung wisdom na ito, si Kristo, ay makapag-iingat ng ating buhay. Pera, makapag-iingat din ng buhay dito sa lupa. Hindi tulad ng karnungan na makapag-iingat ng buhay sa langit. Sino nagtataglay nito? Ng karnungang wisdom ito. Kaya tanong ko diyan sa mga bisita natin, taglay mo ba na ba ang wisdom na ito? Masasabi mo bang ikaw iniingatan ng wisdom na ito? Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 20 and 21, nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Verse 21, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan ito. Kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. So, nariyan po, mga kapatid, ang karunungan po ay matatanggap natin sa pangangaral. Kaya nga po, pagdating ni Pablo sa pangangaral, paano mangaral si Pablo? Ha? Well, ang salita niya mismo, ang salita ng Diyos mismo magsasabi sa atin, 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. Ganito ang sabi ni Pablo, mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Sapagkat pag matatayog, mabibigat na mga salita ang bibitiwan ng isang mga ngaral, nagpapa-impress yan. Gusto niyang igalang niyo ako sa aking karunungan at kahusayan. Si Pablo hindi ganoon. Alam natin, si Pablo ay scholar. Scholar siya sa Hebrew and Greek. Pero hindi siya nagpapa-impress. Ang sabi sa verse 2, sapagkat aking ipinasya niya talaga sa kanyang pangangaral. Walang anumang malaman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siya na pinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Habang nangangaral siya, hindi siya tumayong mayabang, kundi may takot, panginginig, sapagkat siya ay may pananagutan sa Diyos kung paano niyang ipinipresentang banal sa pamagitan ba ng kanyang laman. Verse 3, verse 4, ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagmamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Anong karunungan ito? Karunungan ng sanlibutan. Hindi po karunungan sa langit. Hindi niya ginagamit ang karunungan ng sanlibutan ito. Bakit? Verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Marami pong mga ngaral na nagpapa-impress. Dama mo kaagad pagka nagpapa-impress ang isang mga ngaral. Kakalungkot. Na para bang silang pag-asa ng mga tao. Kung wala siya, walang mangyayari sa iglesia. Si Pablo hindi siya gumagamit ng ganun. Sapagkat ayaw niya na ang paniniwala ng mga tao ay mapunta sa kanya.
Pero ang sabi niya sa verse 6 to 8, subalit sa mga may gulang na, ay nagsasalita kami ng karunungan. Gayon ay hindi ang karunungan ng panahong ito. Hindi pa rin. Ibig sabihin, nagsasalita siya ng malalalim na mga aral doon sa mga may alam na. Kaya sinabi sa Hebrew, na hanggang ngayon hindi pa kayo makaunawa. Ang gusto nyo ay mga pagkaing panimulain pa rin, sanggol. Pero ang mga malago, karne ang kinakain. Ito si Pablo, nagtuturo siya ng mga doktrina na kayang kagatin at kainin ng mga may alam na. Sabi niya, subalit sa mga may gulang na ay nagsasalita kami ng karunungan, kayo may hindi karunungan ng sanlibutan ito o na mga pinuno sa panahong ito na ang mga ito'y mauwi sa wala. Kundi nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim na ipinalaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa ikalulahati natin. Alam natin, hindi nalihim ngayon sapagat itinuro na ng Banal na Espiritu sa mga ngaral tulad kina Pablo ang hiwaga ng salita ng Panginoon. At yan itinuturo sa mga mayroon ng gulang. Kaya si Pablo po ay nagtuturot ng nangangaral sa karunungan ng Diyos at hindi karunungan ng sanlibutan. Kaya makita natin, mas mabuti ang karunungan kaysa sa kayamanan. Ikalawa, tignan natin, ang panghuli, mas mabuti ang sumuko kaysa sa lumaban. Tingnan nyo, unawain po natin ang verse 13 to 14. Ganito ang sabi. Isaalang-alang mo ang gawa ng Diyos. Sabihin, pag-isipan mo maigi ang gawa ng Diyos. Sinong makapagtutuwid sa ginawa niyang baluktot? Sa araw ng kasaganaan ay magalak ka. At sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. Ginawa ng Diyos ang isa, pati ang isa, upang hindi malaman ng tao ang anumang bagay na darating pagkamatay niya. Ang kabuuan po dyan, doon po sa mga marurunong, sumuko ka na, imbis lumaban. Sapagkat anumang niloob ng Diyos na mangyayari, hindi mo pwedeng mabago. Hindi mo pwedeng baguhin sa karunungan mo. Kaya ang sabi dyan sa verse 13, isaalang-alang mo ang gawa ng Diyos. Pag-isipan mong mabuti ang gawa ng Diyos at bumigay ka na. Magpasakop ka na sa aral ng Diyos. Magpasakop ka na. Huwag ka nang magmamarunong pa sa buhay mo na kaya mong baguhin o mamuhay taliwa sa gusto ng Diyos. Give up! Huwag kang tumunod kay Saul na ang dami ng probidensyang dumating sa kanya na siya'y pinupukaw sa kanyang kasalanan. Marami ng mga instrumento na dumating sa kanya para siya'y himuking magsisi, pero hindi siya nag-give up. Tignan natin dyan. Ang sabi dyan sa verse 13, may mga gawa ang Diyos na di natin mababago. Pero ngayon, marami pong mga ngaral. Gumagawa sila ng mga bagong revelation. Na itong sinabi ng Diyos, kaya walang sinabi ang Diyos. Kaya sabi nga ng Diyos doon kay Jeremiah, mga propetang yan, hindi ko yan sinugo. Maaring magkatotoo yung sinabi nila, pero hindi ko sila sinugo. Huwag kayong makinig sa kanila. Mayroon pong layunin ng Diyos na hindi pwedeng baguhin ng sinumang tao. Yun yung sabi sa verse 13, isaalang-alang mo ang gawa ng Diyos. Sinong makapagtutuwid sa ginawa niyang baluktot? Wala. Kung ikay nagkasala, hindi mo pwedeng gamutin ito, asahan tutulan ng ginawa ni Saul. Magpakita ka ng kabutihan, magpakita ka, tumulong ka, pero sa loob mo may kasalanan ka pa.
ang layunin ng Diyos di magbago. Repent and you shall be forgiven. Believe and you shall be saved. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Hindi mo pwedeng gumawa ng paraan para maligtas ka. No, believe and you will be saved. Repent and you will be forgiven. Yun ang hindi mababago. Kaya ang sabi nito, isa lang alang mong gawa ng Diyos. Sapagat ang Diyos, hindi mo siya pwedeng turuan at baguhin ang kanyang plano. Isaiah 43 verse 13, ganito ang pagkakasabi. 35, Isaiah 43 verse 13. Ako ang Diyos at mula sa walang hanggan, ako nga. Walang sino mang makapagliligtas mula sa aking kamay. Ako'y gumagawa at sinong pipigil? Wala. Kaya sa lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang gawa, walang makakadlang. Yan ay napatunayan ni Haring Nabucodonosor. Sa Daniel chapter 4 verse 35, ganito ang sabi, ang lahat ng naninirahan sa lupa, ibinibilang na wala. At kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa, walang makakadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, ano itong ginagawa mo? So anong mas mabuti? Kung nagmamarunong tayo, sumuko at huwag lumaban. At ang sabi pa rito ng Panginoon, sa verse 14, sa araw ng kasaganaan, magalak ka. Now, sino po ang nagbibigay ng kasaganaan? Ang Diyos. Anong sabi? Magalak ka. No? Pag sabi magalak ka, huwag mong pagkaitan yung sarili mo. Tulad kay Green sa Amerika, na kumakain lamang ng oatmeal na malamig, ayaw niyang painitin dahil magastos. At yung kanyang anak na naputulan ng binti dahil sa kakahanap niyang matagal na panahon kahanap ng libreng clinic hanggang siya ay mamatay. At nung mamatay itong si Green ay nakasinturo ng $1,000,000. At yung milyon na yon hindi siya nakinabang. Hindi niya natikman ang sarap. Kaya sabi ng Panginoon dito, sa araw ng kasaganaan, magalak ka. Ngunit, ang sabi, sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. Sino tinutukoy? Hindi lamang si Saul. Magsaalang-alang ka. Huwag mong gamutin ito ng pamamasyal. Huwag mong gamutin ito ng pag-akyat sa bundok. Huwag mong gamutin ito papunta sa Boracay. Huwag mong gamutin ito sa magitan ng pakikinig ng music. O pag-FD. Lumuhod sa harapan ng Diyos at lumuhod. Magsaalang-alang ka pagdating sa kahirapan. Bakit? Ginawa ng Diyos ang isa, pati ang isa, upang hindi malaman ng tao ang anumang bagay na darating pagkamatay niya. Ibig sabihin, dito pa lamang sa lupa, ang sirkumstansya natin, ang providensya ng Diyos, nagtuturo na sa atin ng karunungan. Kung alam mong masama, ay huwag kang gumawa. Kung alam mong mabuti, gawin mo. Dahil kapwa Diyos ang gumawa niyan. Walang aksidenteng nangyayari sa buhay nito. Kaya nga, pag ikaw'y nananagana, mga kapatid, magalak ka. Enjoy. Gamitin mo sa iyong sarili, sa iyong pamilya. Pero sa araw ng kahirapan, mag-isip ka, magsisi ka. Bakit ganyan ang Diyos? Ba't ganun siya? Ba't hindi niya lang gawin lahat mabuti? Parang nga hindi mo malaman lahat ng bagay. Pagkamatay mo, kundi ang sumampalataya. Ang pananampalataya kasi hindi mo kailangang alamin mo lahat ng detalye ng buhay. Ang pananampalataya ay ang pagtiwala sa Diyos na ang Diyos may kontrol ng lahat ng bagay. At ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa ating kabubuti. Diyan, trust God. Hindi mo kailangang ungkatin ang lahat ng detalye ng buhay. Kailangan lang magtiwala. Kaya ang sabi nga sa Romans chapter 9 verse 18, tungkol sa question, tungkol sa pagpili ng Diyos hanggang ngayon, maraming ayaw maniwala na ang Diyos ay may pinili para sa kaligtasan at yung iba naman hindi niya pinili para
maimpyerno. Kapatid, mali pong interpretation. Hindi pumili ang Diyos ng mga tao para sa kaligtasan at pumili ng mga tao para sa impyerno. Hindi po. Biyaya po ang pagtawag doon sa maliligtas. At pag-iwas o paglayo ng biyaya doon sa mga tao matitigas ang puso. Hindi sila pinili sa impyerno, kundi pinabayaan sila sa kanilang kasamaan. Sila mismo ang gustong pumunta sa kapahamakan. Ayaw nila ng biyaya ng Panginoon. Kaya sabi nga, kung Diyos pala, siya palang may kontrol, bakit sinisisi pa ako sa ginagawa ito? Sumusunod lang pala ako sa kalooban niya. Romans 9:18, ganito po ang pagkakasabi hanggang 21. Kaya nga siya ay may awa sa kanyang maiibigan, sabi ni Pablo, at kanyang pinagmamatigas ang puso ng sino mang kanyang maibigan. Kaya sasabihin mo sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagat sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Hindi mo pala kayang sumalungat eh. Wala ka pala magagawa. Yan ang katuwiran maraming tao. Yan ang kapalaran ko eh. Pero sagot ni Pablo, alam, kailan lang ipasok natin yung doctrine about sovereignty of God. God is sovereign but we are responsible. Hindi tayo robot. Responsable tayo sa lahat ng ating ginagawa. At bawat kasalanan may consequence. Sapagkat tinakda na ng Diyos yan. Kaya sagot ni Pablo rito sa verse 20, ngunit sino ka, o tao, na makipagtalo sa Diyos, sumuko ka na, imbis na lumaban. Sasabihin ba ng bagay na hinubog doon sa humubog sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bang karapatan ang magpapalayok sa luwad o ang Diyos na lumikha ng tao upang gumawa mula sa isang limpak ng isang sisitlan para sa marangal na gamit at ang isa'y para sa pangkaraniwang gamit? Diyos lahat may karapatan, walang sino mang maaring lumaban, walang sino maaring mag-question, sapagat lahat tayo ay namumuhay sa kanyang biyaya. Common grace, yun ang awit ni Don Moen. God is good. Yes, tumitingin lamang sa common grace, pero hindi po nangangahulugan sa common grace, ligtas ang lahat ng tao. Kailangan niya ang special grace. At yung special grace na yun, yun ang kaligtasan kaloob ng Diyos sa pamamagitan kay Kristo. Hindi po sa ating mga gawa, hindi sa kabutihan ng Diyos na ating naranasan sa bawat araw, sa ating paggising, sa ating paglakad. Hindi po ibig sabihin ligtas ang tao. God is good all the time, of course. Pero ang Diyos, nagliligtas, special grace, para doon sa mga taong sasampalataya. Alam niyo kung bakit po tayo minsan pinaghihirap o nahihirapan sa ating kalagayan? Alam niyo, totoo, matiisin lang ang Diyos talaga sa atin. Basahin natin ang ating text again. Ang sabi dyan sa verse 14, sa araw ng kasaganaan, magalak ka. Good. At sa araw ng kahirapan, magsaalang-alang ka. Sapagkat, ginawa ng Diyos ang isa pati ang isa. Yung karugtong upang. Upang ano? Upang hindi malaman ng tao ang anumang bagay na darating pagkamatay niya. Kung hindi mo alam, dapat magtanong ka. Maghintay ka. Saan? Sa gawa ng Diyos. Mahabang panahon pong naghahanap tayo Nagsasaliksik tayo ng kasagutan. Pero ang totoo yun, God has given us time. Binigyan niya tayo ng panahon. Kung 1 taon, 2 taon, 4 na taon, 10 taon, tulad sa akin mga kapatid. Kailan ako kinatagpo ng Panginoon sa edad na 37, 1987. Pero yung time na yun, mula doon sa 37 hanggang pababa, hindi nangusap ang Panginoon sa akin. Marami akong question. Pero yung tanong na yun, maraming mga paraan, may mga boundaries, napabangga ako, nagigising. Why? Binibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na siya'y makilala ko. Kayo kung sa kasaganaan, magalak ka, pero sa kahirapan, mag-isip ka.
Binibigyan tayo ng time. Actually, God is good. He is merciful God. Kaya tingnan nyo ang sabi dito sa Romans chapter 9, verse 22 to 23. Ano nga kung sa pagnanais ng Diyos na ipakita ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan ay nagtitiis na may pagtataga sa mga kinapuotan niya na inihanda para sa pagkawasa? Ano ang makikita natin doon? Doon po sa mga reklamador, doon sa lumalaban sa Panginoon, napupuot sa Diyos, hindi agad sila pinupugnaw oras na yon. Bakit po? Sapagat ang Diyos ay matiisin. Naghihintay sa ng pagkakataon. Binibigyan ng panahon ang mga taong kinapupuotan niya na magsisi. Verse 23, upang maipakilala niya ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga kinaawaan na kanyang inihanda ng una pa para sa kaluwalhatian. Maging sa atin ng kanyang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula sa mga hindi. Alam nyo, gumagawa tayo ng kapuotan sa Diyos. Actually, ang Diyos din ay napupuot. Every second sa buhay nating ito, ang Diyos po ay napupuot sa kasalanan. Pero ang lagi narinig nating doktrina sa iba't iba, God is love. But love is not God. Pag-ibig ang Diyos, yan ang kalikasan niya. Hindi ibig sabihin tatanggapin ang datutang at mga asawa mo, ang pandaraya mo, ang pagiging drug lord mo, dahil pag-ibig ang Diyos. Hindi po, napupuot ang Diyos sa kasalanan. At hindi rin siya umiibig sa mga makasalanan, gaya ng laging tinuturo sa atin. Napupuot siya sa makasalanan at kasalanan, araw-araw. Pero yung kapuutan ng Diyos, binibigyan tayo ng panahon upang tayo magsisi. Malinaw po yan kung ating babasahin ang 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi ng mga tao, nasaan ang Diyos? Nasaan si Jesus? Ba't hindi siya pumabalik? Ba't hindi po ako napaparusahan? Kung talagang totoo siya. Ang sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ang Diyos po ay nagtitiis sa atin. Nais ng Diyos na tayo magsisi, kaya sumuko ka na, imbis na lumaban. Mas mabuti po ang sumuko kaysa lumaban. Kaya nga, ayusin natin ito. Ayusin natin itong pagmamataas, pagmamalaki natin sa ating mga ginagawa sa buhay na ito. Hindi na lulugod ang Diyos. Ayusin natin ito. Anong dapat ayusin? Well, mag-enjoy sa mga araw na ikaw ay nananagana, at pagdating sa kahirapan, problema, o stress, mag-isip ka. Anong leksyon na tinuturo ng Diyos? Bakit niya ako pinagtitiis ng napakabang panahon? Nakita niyo ba yun? Marami po mga tao, tagal ko nang pagtitiis, nasaan ang Diyos? Yes. Nagtitiis ka dahil higit na nagtitiis ang Diyos sa iyo para tumantong ka sa pagsisisi, sa pagkilala ng iyong pagkamakasalanan. Hindi po makakabuting lumaban sa Diyos o magalit sa Diyos. May mga bagay na ginawa ng Diyos, hindi mo pwedeng baguhin. Ang kailangan natin, mas mabuti ang sumuko kaysa lumaban. So anong leksyon sa atin dito ni Solomon na isang preacher, mga ngaral? Well, simple lang. Mas mabuti ang may mabuting pangalan kaysa sa pabango o mamahalin o kayamanan. Mas mabuti ang pagdalo sa mga pagluluksa kaysa sa pagdalo sa mga kasiyahan. Mas mabuti ang pagtitiis kaysa sa kapalaluan. At mas mabuti ang karunungan mula sa Diyos, kumikilala sa Diyos, kaysa sa kayamanan. Pagsuko kaysa lumaban. Tandaan ninyo, nagmula ito sa isang preacher na marunong. Pero ang kanyang karunungan hanggang ilalim ng
araw lamang. Huwag tayong humanga doon. Hangaan natin ang totoong karunungan, walang iba kundi si Kristo. Hindi lang hangaan, kundi sampalatayanan ang kinin si Kristo, sapagkat yun ang mag-iingat sa buhay nung nagtataglay sa Kanya. Sino magpagbabago ng hantungan? Tanging Diyos lang. Sinabi po, pagkamatay ng isang tao, paghukom. Pero sino mang sumampalataya, maliligtas. At ang sino mang naligtas, kahit siya'y mamatay, hindi na siya mamamatay. Ibig sabihin, pag siya'y nabubuhay, hindi na siya kailanman mamamatay. Yan si Kristo. Siya ang kailangan nating maangkin. Tanggapin natin ang aral, huwag nating tularan ang mga ngaral. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na marami kami mga bagay na dapat matutunan. Kailangan namin itong pakinggan, tignan, suriin, isalang-alang upang ang aming pong taglay na karunungan ay nababatay po sa karunungang kaloob ninyo sa amin, walang iba kundi si Kristo. Siya ang gumagabay sa amin at ang mga salita niya ay aming sinusunod. Maraming salamat po, Diyos, sa inyo lahat ng kapurihan, kaluwalhatian magpakailanman. Amen.